Magandang Ganun din umaga, po. ma'am. Ang hope namin ni Weng ay naging maganda rin ang inyong Noche Buena kagabi kasama Tama, inyong oo, pamilya. siyempre. O, di ba kahit kayo naka-duty, aba iba ang ano, meron din naman kayong personal lives, di ba, sa mga miyembro po ng PNP. Pero so far, Major Asilo, kumusta po ang monitoring ninyo mula do sa kasagsagan ng Noche Buena hanggang sumapit po ang Pasko, Major? Sa ating pong pagmo-monitor, naging generally peaceful naman po maliban dun sa mga ilang insidente na napanood natin kagabi sa balita. So far po, yun lang naman po yung ating minomonitor, yung ating iniimbestigahan sa ngayon. Pero mas marami naman po ang na-enjoy ang kanilang mga pagsalubong sa Pasko at sana po ay magtuloy-tuloy po ito hanggang sa susunod na taon. Ibig sabihin sa kasagsagan ng handaan, inuman, na magdamag, nitong magdamag, wala kayo na monitor na gulo, Major? Wala naman po, naging maayos naman po at tahimik ang ating magdamag. Walang mga naitalang mga uminit ang ulo. Di ba? Kasi nakita natin bago ang Pasko, ang daming ganun eh. Oo, Di ba? Hindi oo. na iwasan talagang uminit ang ulo nang dahil lang sa parking, nang dahil lang ho sa yung iba, well, syempre may mga nagkaroon ng sagian eh. Di ba? So far wala ho mga nai-report na i-blatter ho sa mga pulisyan o sa mga presinto natin dito sa NCR, Major. So far po, bukod po doon sa ating mga nabanggit, wala naman na po. Siguro po ay kumalma na ang lahat bago ang ating Noche Buena. Ma'am, ang susunod na paghahandaan na lang ng NCRPO ay ang pagpasok ng bagong taon, hindi po ba? Hanggang kailan po naka-heightened alert ang NCRPO, ma'am? So kami po ay naka-heightened alert hanggang sa susunod na taon. Malamang po ay hanggang sa mag-trekking. So malalaman po natin yan dahil after po ng ating pagdiriwang ng bagong taon is meron na naman po tayong susunod na abangan, yung ating traslasyon. So malamang po ay dire-diretso na po itong ating heightened alert or malamang po is magtataas kami ng full alert status depende po sa pangangailangan. So sa ngayon naka-heightened alert tayo hanggang sumapit ang traslasyon. Depende sa assessment kung itataas niyo pa ang level nun bago magtraslasyon. Yes Yun ang po, tama malinaw. po kayo Okay, dyan. sige, Yes malinaw. po. Pero sa ngayon, Major, sa kabuuan hanggang papasok ang bagong taon, meron ba kayong namomonitor na threat sa bansa natin, especially sa Metro Manila, considering na mabigat po yung isyong politikal na kinakaharap ng bansa natin, Major? Based po sa ating pakikipag-ugnayan sa ating mga partner agencies, sa mga ating mga kaibigan po sa ating ibang community, wala naman po tayong namomonitor na banta pero patuloy po yung ating ginagawang pakikipag-ugnayan at pagmo-monitor po para anytime naman po may kailangan tayong aksyonan or may sitwasyon na po na kailangan nating agarang bigyan ng pansin ay nakatutok naman po tayo. Sinasabi, meron tayong, I think, dito sa Metro Manila, mga 15,000 na mga personnel, mga higit ganyan, ang mga nakadeploy. Paano ang deployment pala ho niyan? Simula ho kagabi, lalo na ho sa araw na ito ng Pasko, baka marami ang mga mamamasyal, pupunta ho ng mga pasyalan o kaya mga mall. May mga makikita ba tayo, at least may presensya ho ng mga pulis sa daan at kung saan-saan pa? Yes po, sa kasalukuyan po mahigit 21,000 po yung ating nakadeploy, Dami 14,000 po dyan ay pulis, at yung iba naman po ay yung ating mga force multipliers at mga volunteers na nakadeploy natin bilang bahagi ng Yuletide Season Security Operations ng NCRPO. Ang mga ito po ay nakapwesto sa ating mga simbahan, sa mga malls, transport terminals, mga pangunahing lansangan, ganun din po sa mga residential areas at patuloy natin pong pinalalakas yung deployment. Habang papalapit naman po yung ating bagong taon, meron po tayong mga fixed posts, mobile patrols at reaction teams po para tsakin na mabilis po yung magiging reaction natin kung kinakailangan po ng police assistance na ating mga kababayan. Ano po yung mga force multipliers na yan, Major? Bukod po dito sa ating mga nasa barangay, syempre po tinap din natin yung ating mga security guards sa ating pong mga malls kasi sila po yung talagang nakatutok at talagang nandun sa loob ng ating mga malls, mga commercial areas na nagbabantay doon sa ating mga kababayan na namimili, mamamasyal. Okay, May mga napansin, sorry partner, kasi may mga napansin kami, kagabi kahit wala pang New Year, may mga nagpapaputok na. Oo, Diba? oo, Di ba, totoo yan. marinig Yung normally, mo unti-unti na yung pagpasko eh. Oo. Paano yan? As early as now, yan bang mga pagbabantay ng mga illegal na nagpapaputok ay babantayan nyo rin? At talagang may mga huhulihin ba kayo, Major?
Yes po, kasama po 'yan sa ating ginagawang pagbabantay, yung pagmo-monitor natin sa yung mga lumalabag, lalo na po yung nagbebenta ng mga illegal na paputok. Sa katunayan po, based po sa ating monitoring is meron po tayo 7 insidente Mm. kung saan po may mga nahuli na tayo at mga na-confiscate po na mga illegal na paputok. Okay, pag sinabi nating manghuhuli kayo, yung mga pulis natin pag mayroong nagpapaputok, yun ay limitado lang siyempre doon sa mga ipinagbabawal na paputok, 'di ba, Major? Nakalista naman yan sa website ng SCRPO kung ano yung mga bawal para alam po ng publiko kung ano yung dapat bilhin o hindi bilhin na Yes po. paputok o pyrotechnics. Tama po, meron naman pong nakalabas na listahan ng mga pinagbabawal. Para mabigyan ko lamang po ng idea ang ating Mm. mga tagapakinig, ito po yung Super Yolanda, Mm. bawal po ang boga, nire-remind ko lang po, yan po ay kahit inyong ginawa or binili, bawal po ang boga. Bawal ang Hello Columbia, Mm. meron po tayong special, Goodbye Chismosa, yung King Kong, yung bago po natin na Dart Bomb, bawal po yan. Lolo Thunder, Atomic Triangle, Mother Rockets, Mm. Goodbye Philippines, Goodbye Dilima, Goodbye Napoles, Coke in Can, Bin Laden, Pillbox, Kabasi, Watusi, Pop-Up, Mm. Plapla, Piccolo, 5 Star, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, yung ating malalaking Judas Belt, Super Lolo at Goodbye Bading. Maaari po makikita nyo na nag-iiba po yung pangalan nito mga Oo. paputok na ito, Mm. pero Sila pa bawal rin pa yun. rin po yan. Oo. Yes po, Yan yung nagpapalit lang, nagre-rebrand lang po. yan yung napakaraming pulbura na laman. Ang content, hindi ba, Na Major Asilo? sobra-sobra. Oo. Oo. Kaya nagiging illegal. At yan ay yung pag pumutok, talaga akala mo Mm. ay malaking damage ang idudulot. Pati kaluluwa mo, tama. Tama Lilipad. po, goodbye po talaga. Pagka po, goodbye kamay, goodbye daliri. Pag yan Mm. po ang pumutok sa kanila mga Okay. kamay. Bukod po sa overweight po, yung itong mga paputok na ito, oversized din po. Mm. At syempre, hindi rin po karaniwan sila sumusunod dun sa, kasi po meron pong bilang, may Mm. timing yan kung yung pagsindi niyan is kung kailan siya masisindihan at kailan siya, kumbaga yung fuse po, yung Mm. burning time niya, meron po yan ding bilang. Eh, ang problema natin dyan, Major, hindi natin nababantayan 24 oras yung bentahan yan eh, hindi ba? Plus, may problema tayo sa online. Doon, sekreto bilihan doon. 'Di ba? Pwede silang mag-chat-chat doon. Kunyari, legit yung kanilang binibentang paninda. Pero pag nag-chat na yan, abay makakapag-deliver na ng mga bawal na paputok. Tama po, kaya po ang ating anti-cybercrime group ay nagmo-monitor para sa mga online na bentahan po ng mga illegal na paputok. Kasama po yung iba't iba pa pong units ng PNP. Siyempre, pag nag-deliver naman ho yan, may mga checkpoint ba ho tayo para masiguro na yung mga delivery ay wala hong mga nakakatawid na mga illegal na paputok. Yes po, kasama po dun sa ating deployment ang ating round-the-clock na deployment, yung ating checkpoint, ganun din po yung other border control points para po siguraduhin na yung mga posibleng tumawid po galing sa ibang probinsya, galing sa region ay mache-check po natin. Okay, pero... May mga napansin din tayo, may mga nagpo-post ng video Oo. habang may mga bata hawak-hawak nila yung mga improvised na nabanggit nyo nga kanina yung boga. Boga. Mm-mm. Kasi sa unang tingin parang laruan lang siya. Kala mo laruan. Depende pero Meron di pang mo maliit ang display. size. Oh. Yan ho ba may pananagutan pag kayo po yung mga nagpo-post tapos nagpapaputok ko kayo ng mga like, yung ganyan, Boga, boga oo. o kaya mga paputok na alam nyo illegal. Kung nagpo-post po sila at matsyempohan po sila na may mag-report or mismo pong kami ang makakita at malaman namin kung saan ang lokasyon nila, maaari po namin silang puntahan, kumpiskahin po yung kanilang boga at posible po silang makasuhan. Meron pong kaakibat na multa at may kaakibat din pong kulong kapag nahuli po kayo na meron po kayo ng boga na isa po sa mga ipinagbabawal natin na mga paputok or kahit improvised po na paputok. Kasi may mga na-report na, I think sa Iloilo yun, may mga tinamaan na, boga, 3 ata yun, mga bata eh. Meron pang bata na Diba? tinamaan sa mata eh. Oh, yun. Dahil sa delikado. boga, Major. Pero sa Iloilo yon. Dito sa NCRPO. Ma'am, ano ang parusa? Nabanggit niyo may multa, may kulong. Kung specific ang bibigay natin na information sa publiko, magkano ang multa at ano po, gaano kahaba yung kulong kung mahuhuli ka dahil gumamit ka ng illegal na paputok? Pwede po silang magmulta ng simula 20,000, ang pinakamababa po ay 20,000 at makulong ng pinakamababa po ay 6 months. So pwede po umabot yan ng 1 year ang pagkakakulong at nasa hanggang 50,000 po ang inyong pwedeng bayaran. Pag mga Nakita mo bata yun? ang mga nahuli niyan, syempre, sakop Oo, sila yung mga ng minors. mga Oo. minor. So ano yung magulang yung mga nanagot?
Tama po, meron pong pananagutan yung kanilang mga magulang kung Mm. halimbawa po na na minors po yung mga mahuhuli natin bukod po do sa kanilang serious neglect na ginawa do sa kanilang mga anak is kung meron lalo na po at kung merong nasira, meron po silang nasaktan Mm. doon po sa kanilang ginawang pagpapaputok yung po mga minors na ito. So yung mga magulang po yung posibleng humarap kung ano man po yung kaso na ipapataw po sa kanila. Hindi pwede sabihin ni nanay ni tatay, busy ako doon sa loob ng bahay namin eh. Hindi ko Oo. alam na namulot ng paputok ang bata, ang anak ko, tapos bawal pa pala yung pinaputok. Pwede bang alibay yun na magulang? Hindi po dahil pananagutan po ng mga magulang yung kanilang minors. So nasa sa kanila po yung paggabay, tamang paggabay sa kanilang mga anak at hindi po pwedeng irason nila na busy ako, nagpa-prepare ng Noche Buena or ng Medianoche, kung ano man po. Dapat kasama po sa responsibilidad nila yung bantayan po yung kanilang mga anak at siguraduhin hindi nakakasira, hindi nakakapanakit ng ibang tao. Kailan ho, dito sa Metro Manila, may mga LGU ho ba na nagpatupad na ng talagang bawal paputok, kahit pa ilaw bawal? Meron ba mga LGU na ho? Meron po ang bawat LGU po natin, bawat city po natin dito sa NCR is meron po silang kanya-kanyang ordinansa regarding po sa ipinapatupad natin na yung pong batas ng illegal firecrackers law. So bawat city po meron po silang ini-implement na ordinance. So kung meron man po magsusumbong sa kanilang mga barangay or sa kanya-kanyang mga city po ay maaari po itong aksyonan ng ating mga police sa mga stations or sa mga districts maging po sa ating local government Ayaw units. natin maging KJ Major, pero maganda yung maging silent or Totoo. peaceful ang gabi sa Totoo pagsalubong sa bagong taon. Music na lang. Di ba? Ang O kaya gamitin yung mo. mga takip ng kaldero o Pwede, turotot, di ba? Wag na ho ito kasi Tama po. kahit sabihin nyo, may mga legal naman na mga paputok. Ang problema, wala namang pinipili ho yung disgrasya eh. Totoo yan. At saka, wait lang Major and Weng, pag ikaw ay nagpagamit ng turotot sa bata, delikado din yon. May mga Kasi yung, di ba may pito Oo. yun sa loob, Yes, pwede yes. kasing malunok ng bata yon. So delikado din po yun. Huwag yung basta pagagamitin ang bata ng turotot. Delikado din. Halos lahat. Di ba? Hindi, bigyan mo kasi na lang may mga ng health- kaldero kaya kawali. O, bigyan mo ng kutsara, tinidor, pampukpok nun. O, di ingay na. O, di ba? Tama po, marami po tayong alternatibong paraan kung paano po natin isi-celebrate or sasalubungin ang bagong taon. Pero po yung torotot kasi meron naman po tayong pati po yata yan ay kailangan meron na din pong sticker ng ICC para po siguraduhin na safe po siya at hindi po siya hazardous para dun sa mga gagamit lalo po sa mga bata. Oo. Last point ko na lang, Major. O, sabi po ng NAPOLCOM, ang mga pulis ay pwedeng magdiwang din ng Noche Buena kahit Yes. halimbawa sa presinto. Pero bawal ang iinom while on duty. May na-monitor ba kayo na gano'n sa inyong tanggapan sa iba't ibang district ng NCRPO sa Metro Manila? Dito naman po sa NCRPO is ang ating po mga personnel ay alam naman po nila kung ano ang mga bawal. Alam po nila na pwede nilang i-enjoy yung kanilang mga medianoche, Noche Buena, lalo po at may mga pagkakataon din naman po silang makakauwi. Pero po yung pag-iinom sa loob ng offices, lalo pa po pag naka-duty ay isa po yan sa mga ipinagbawal at part po yan ng palaging ibinibilin ng aming regional director na yun pong wag ma-involve sa illegal activities at syempre po pangalagaan ng aming uniforme dahil yan po ang iginagalang at dapat na irerespeto din namin bilang mga pulis. yun Meron lang. bang kautusan ngayon para, kasi I think 2 years ago, may mga pinayagan lang, wala nang tinatap yung muzzle ng mga baril. Hindi sila Oo, tape ngayon eh. Ngayon, Oo. for the past ilang taon na to, walang ititape na mga baril ng ating mga miyembro ng PNP? Wala pong pagtitape ng mga muzzle ng aming mga baril ngayong taon. Ayan. Alright, Alright. sige. Ma'am, maraming salamat sa aming maagang paggising sa inyo. Alam namin na puyat kayo sa Noche Buena din, pero Merry Christmas sa buong NCRPO team. Thank you, Mao. Thank you po, Major. Maraming salamat po. Merry Christmas. Merry Christmas. Yan, si Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson po ng National Capital Region Police Office. Ulitin mga lang kapuso. natin ha,